So, good morning po sa inyong lahat. Ngayon, ang ating new topic is all about computer system. So, ano nga ba ang computer system? So, sabi dito, computer system is a collection of entities which is hardware, software, and liveware. They're designed to receive, process, manage, and present information in a meaningful format. So, ano nga bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin na pinagsama-sama po hardware which is tawag ito, tangible, software naman yung non-tangible, and then liveware. So ngayon, ano ba yung mga parts muna ng computer? So computer case muna tayo. Sabi dito, computer case also known as a computer chassis. Towers, tower, system, unit. CPU, when referring to the desktop as a pool or cabinet, is the enclosure that contains most of the components of a computer, usually excluding display, keyboard, and mouse. So ito po ang itsura ng isang computer case. So minsan tinatawag siyang chassis, minsan naman tower, yun naman system unit, di ba? Minsan naman CPU. Pero yung right term po is computer case. Yan po ano. Siya po yung para protector sa mga nasa loob ng computer case. Nasa loob po kasi ng computer case is yung mismong CPU or central processing unit. So ayan po ano. Ulitin ko, CPU nasa loob po ng mismong computer case. Okay, so hindi po CPU yung tamang term. Tamang term po dapat yan is computer case. Yung CPU pala sa loob po ng motherboard. Yung CPU po is naka-attach doon sa motherboard. Nasa loob po both ng computer case. Ayan. Next is power supply. Power supply is a component that supplies power to at least one electric load. So ito po nag-supply ng power sa ating mga computer. Okay? So kung hindi po wala pong power supply, hindi dadalo yung kuryente sa ating mga computers. Okay? So hindi gagana yung ibang mga parts niya. So nga pala, sa power supply, ayan po. So papansin niyo po, meron dito parang butas. Okay? Diyan po pinapasok yung power cord. So dito po, ito po yung power cord natin. Ito po yung nilalagay doon sa ating system, sa ating power supply unit. Okay? Dito po, ito po yung pinapasok sa kanyang butas. Naman po yung sa switch niya. Okay? So ito po ang power cord naman. Next is motherboard. Motherboard is one of the most essential parts of a computer system. It holds together many of the crucial components of a computer, including the central processing unit or yung CPU, memory, and connectors for input and output devices. So, ibig sabihin daw po, sa motherboard po nakakonekta ang lahat ng ito. Okay? So, mapapansin nyo, meron siyang mga ina-attach po diyan sa motherboard. Halimbawa po, yung ating CPU, ito po yung CPU, yung nilalagay na AMD. Tapos, iba naman, pwede mga saksak diyan, tulad halimbawa ng memory. Okay? So, ayan po. And then, yung mga connectors for input and output devices, yan tulad po ng keyboard, flash drives, mouse, ayan po sa kanilang mga USB ports, and then yung ating mga mga video card, audio card, LAN card, ayan po. So color yellow dito. So ayan po ano. Kumbaga, naka-interconnected sila lahat doon sa motherboard. Next is complementary metal oxide semiconductor or CMOS. Is a technology for constructing integrated circuits. CMOS technology is used in microprocessors, microcontrollers, static RAM, and other digital logic circuits. CMOS technology is also used for several analog circuits such as image sensors, CMOS sensor,
data converters, and highly integrated transceivers for many types of communication. So yan po ano. Ito po yung itsura ng CMOS or complementary metal oxide semiconductor. Okay? So ginagamit po siya sa mga microprocessors at saka sa mga microcontrollers at saka sa static RAM and other digital logic circuits. So yun po ano. So siya rin po ginagamit din po siya sa mga analog circuits. Ayan po ano. So yun po ang function ng CMOS. Next is BIOS or Basic Input Output System. It is the program on a personal computer's microprocessor uses to get the computer system started after you turn it on. This software stored on a small memory chip on the motherboard. It also manages data flow between the computer's operating system and attached device such as the hard disk, video adapter, keyboard, and mouse, and printer. So yan po ano. So ito po ang itsura ng BIOS. Okay, kung mapapansin nyo, pwede po diyang i-configure yung oras at saka po yung data flow, okay, ng operating system. So at saka po pwede kayong saka po yung attached device tulad ng hard disk, video adapter, saka keyboard. So pwede nyo po siyang i-configure dito sa BIOS. Okay? So di ba pag binubuhay nyo yung computer ninyo, ay nakalagay press ganitong key and then to enter BIOS, di ba? So yeah, pag na-enter mo yung BIOS, ito yung makikita mo. Okay? So dyan mo po pwede i-configure. Okay? Yung data flow. Okay? Between the computer's operating system and attached device. Okay? Next is processor chip. Sometimes called a logic chip, is a computer processed on a microchip. The microprocessor contains all or most of the central processing unit or CPU functions and is the engine that goes into motion when you turn your computer on. Okay? So, ayan po ano. So, sabi rito, it contains all or most of the central processing unit. So, CPU, siya po yung mismo CPU. Okay? Or yung brain of the computer. Okay? So, kung wala itong CPU, walang utak. I mean, mawawala ng utak yung ating mismo computer system. Hindi siya magpa-function. Okay? Sa paraang gusto mo. Okay? Kasi wala yung pinakang utak niya. So, ayan po ano. So, example po nitong CPU. Ito po yung totoong CPU, hindi yung computer case mismo. Okay? So, ito po yung totoong itsura ng CPU. Ito. May alaga na Intel Core i7. Okay? So, meron po yung meron po yung isa pang brand, yung AMD. So, ito pong isa is Intel. Okay? So, pag gusto niyo po ng fast process, mas maganda kung ang ginagamit yung CPU is Intel or i7. Yung i-series, yung i3, i5 at saka i7. Gusto mo naman is yung sakto lang, dual core or something. Diba? Okay? So, yan po yung CPU. Next is RAM or random access memory. It is the physical hardware inside a computer that temporarily stores data, serving as the computer's working memory. Additional RAM allows a computer to work with more information at the same time, which usually has a dramatic effect on total system performance. So ang RAM po, ito po ay ito po ginagamit for short-term storage or short-term memory. Ayan po ano. Paano yung short-term memory? So halimbawa po yung mga tipo, nagka-calculator lamang po kayo. Ayan. Tapos nag-temporary save yung mga nag-temporary nag-i-indicate doon yung mga numbers na kino-compute ninyo. And then halimbawa i-close nyo na yung calculator. Pag inopen nyo na uli siya, wala na, di ba yung mga numbers. So, temporary storage lang yung nangyari. So, dyan po nagpa-function yung sa RAM natin. So, ano pa ang function ng RAM? So,
halimbawa po, gusto niyo pong mas mapabilis yung pagpa-process ng mga data or files natin. So kung mas maganda kung mataas yung gig ng RAM mo at the same time maganda rin yung processor mo nasa i-series, so mabilis po yung pag-function ng inyong mga computer. Nakapag-multitasking kayo. So, So, tsaka po halimbawa mag-edit kayo ng mga picture or video kung mataas yung gig ng RAM ninyo. So, mas smooth yung flow. Tsaka kung lalo na naka-i-series kayo, sa video card pa, smooth yung flow. Palagtutulungan yung tatlong yan. Okay? So, yun po. Ayan. So, next is read-only memory or ROM. This built-in computer memory contains data that normally can only be read, not written to. ROM contains the programming that allows your computer to be booted up or regenerated each time you turn it on. Unlike a computer's random access memory or RAM, the data in ROM is not lost when the computer power is turned off. So hindi daw po nawawala yung data pag namatay. Okay, unlike sa RAM na temporary storage lang. The ROM is sustained by a small long life battery in your computer. So ito po yung itsura ng ROM natin or read-only memory. So ang RAM naman po, ganito, sinasaksak po siya doon sa ating ina-attach sa ating motherboard. So merong part ng motherboard natin kung saan doon natin nilalagay yung RAM. So sa example na to, yung RAM is dito sa color blue. Diyan po ilalagay yung RAM natin. Okay? So, ayan po. So, yung ROM naman is built-in na. Okay? Built-in computer memory na siya. Okay? Contains data that normally can only be read, not written off. So, ayan po. Yun lamang po mga nababasa. Okay? Next is cables. Is an assembly of one or more wires running side by side or bundled, which is used to carry electric current. Okay? So, may pinakita ako sa inyo kanina yung power cord, di ba? So, ito naman po yung, yun nga po, pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung power cord. Okay? Or power cable. Ayan. Ito naman po yung VGA cable. Ayan po, So, ayan po. Yan. Ito naman po ay meaning video graphics array kung saan kinoconnect po itong VGA from your monitor papunta ng inyong yung motherboard. Okay? Yung motherboard naka-attach sa ating computer case. So, sabihin, connecta siya sa motherboard at saka po sa ating monitor. Okay? So, kaya po dalawa to. Dalawa yung, isang linya. Okay? So, from monitor papuntang motherboard. Okay? Na naka-attach na dun sa ating computer case. Okay? Yan naman po ang VGA cable or VGA meaning video graphics. So, ayan po ano ang VGA? Video graphics array. Okay? So, next. So, ito naman po nasa image na ito. Ito naman po yung natawag na yung natawag na UTP cable. Okay? So, yun naman, ito pong cable na UTP cable or LAN cable na tawag. Okay? So, ayan po mapapansin mo meron siyang, nasa dulo niyan, tawag po ni RJ45. So, ayan po. So, kaya po nilalagyan niya ng RJ45 kasi kung pure UTP LAN cable lamang siya, hindi siya may co-connect dun sa ating sa motherboard natin. So, kaya kailangan po nilagyan ng RJ45. Okay? Diyan po dumadalo yung network connections natin. So, yung network connections natin, halimbawa po, sinasaksak po yan sa ating motherboard na naka-attach sa ating computer case para po dumalo yung halimbawa yung internet connection.
So kung wala yan, yung UTP LAN cable na yan, hindi po dadala yung internet connection natin. Okay? Kaya naman po, yan po ay para mag-interconnect po yung bawat computer. For example po, sa mga computer shops, computer laboratories, para mag-connect tayo mga computer doon, mag-control ng server. So, kailangan pong gumamit ng LAN cable or UTP LAN cable. Okay? So, yun po. Next is storage devices. A piece of computer equipment on which information can be stored. Example po niyan is flash drives, optical drive, and HDD. So ito po yung flash drive. So common ang tawag niya is USB. So hindi po USB ano ang tamang term diyan. Dapat po ay flash drive kasi yung USB is yung po pinagsasaksakan niya yung USB port. Okay? Or Universal Serial Bus Port. Okay? Yung sabi nga pala ng USB, FYI is Universal Serial Bus. Okay? Ito naman po is an optical drive. Pwede siyang CD, pwedeng DVD. Ayan. Next is HDD or hard disk drive. Yung nasa image is, yan po ay external hard drive, yung nasa labas. So, ito pwede mong pag-savean ng halimbawa ng mga movies, ng mga files ninyo, tapos pwede nyo dalhin kahit saan, and then saksak nyo ulit sa ibang mga computers or laptops, yung po external hard drive, yung nasa image natin. Okay? Mamaya naman, mapakita ko yung itsura ng internal hard drive. Okay? Or internal hard disk drive. Okay? So, ito po iba't ibang storage device natin. So kung ano ba gusto kayo mag-save ng mga files natin, ng mga image, videos, Microsoft Office files, dyan yung po pwedeng i-save. So syempre, sa external hard drive, mas marami pwedeng i-save kasi mas mataas yung storage capacity niyan. Ano po? Pero kung yung abot kaya ang budget, pwede namang flash drives or optical drives. So ito naman po yung hard disk drive. Drive. Okay? Ito po ay internal hard disk drive. Ito po ay nasa loob ng computer case na nakakonect sa ating motherboard. Okay? So, ayan po. Ito po yung itsura ng hard disk drive. Nasa loob po yan ng ating mga computer case. Okay? So, kung laptop naman gamit, meron ding hard disk drive o mga laptop sa loob po. Okay? So, yun po. So, ano bang ibig sabihin ng hard disk drive? Hard disk drive or fixed disk is an electromechanical data storage device that stores and retrieves digital data using magnetic storage in one or more rigid, rapidly rotating platters coated with magnetic materials. The platters are paired with magnetic heads, usually arranged on a moving actuator arm which read and write data to the platter surface. So, yan po ano. Ito po ang hard disk drive. So, ito, for long time storage dito. Unlike dun sa RAM or memory na for short-term memory lamang ito, for long time storage. Ano po? Kung halimbawa, gumawa kayo ng file, tapos wala kayong flash drive or wala kayong external hard drive, itong internal hard drive, pag sinave mo po yung file mo, diretso yan sa ating internal hard disk drive. Okay? Kaya po internal kasi nasa loob. Ano. So, ngayon, diretso po yun ang save mo yan is doon sa ating mga hard disk drive. Okay? Direkta na. Okay? So, halimbawa po, mag-save kayo ng Microsoft Office file, wala naman kayong mga ginagamit ay mga external storage, di ba? So, direkta yan dun sa ating hard disk drive. Okay? So, halimbawa, nasira yung computer mo pero hindi man naapektuhan yung hard disk drive. Ngayon, gusto mo i-retrieve yung mga files mo. Pwede mo kalasin yung iyong computer case, kunin yung hard drive, ilipat sa ibang computer. So, bubuksan pa rin yung mga files mo. So, yan po ano. So, ito po ang hard disk drive. Ngayon, kung wala yan, ay hindi kayo makapag-save ng mga files sa inyong mga computer. So, yan po. Babansin nyo yan po, electromechanical. Ano po, at saka yung mga magnetic material yan.
Okay? So, yan po sinesave ang mga files natin. Next is video cards. Video cards, alternatively known as a display adapter, graphics card, video adapter, video board, or video controllers. Ayan po yung mga terms niya. A video card is an expansion card that connects to a computer motherboard. So nakakonect na po yan sa ating mga motherboard. It is used to create a picture on a display. Without a video card, you would not be able to see this page. So, ayan po ano. So, para pa makapag-create tayo ng picture on display. Ngayon, kung wala po itong mga video card natin, sabi rito, hindi mo na po makikita yung display na sa ating mga monitor. Okay? So, ayan po. So, wala kang makikitang display. And then, video cards are used by gamers in place of integrated graphics due to their extra processing power and video RAM. Okay, so kung halimbawa isa kang gamer or isa kang mahilig ka mag-edit ng mga pictures or video, kailangan mo ng magandang video card sa ganun po hindi siya pixelated, tsaka hindi naghahang or naglalag tinatawag. Ano po? So, ayan po. So, ginagamit mo ito ng mga gamers natin. Okay? So, ito there, extra processing power and video RAM. So, para po maganda yung quality ng ating pag-games habang nag-games tayo. Okay, tsaka nag-edit ng mga pictures, tsaka ng mga video. Okay? So, hindi siya pixelated at saka para po hindi naghahang, naglalag, tinatawag, slang term. Okay? So, mas magandang video card, mas maganda yung quality. Okay? So, next is, ayan po, ito po, itsura ng video card. Okay. The Real Computer Video Expansion Card, and then PCI Express Discrete Video Card. Po, ito po yung mga pinagkokonektahan niya, DVI or Digital Visual Interface, and then VGA. Ayan po kung saan pwedeng ilagay rin yung ating VGA cable. HDMI, ayan po, High Definition Multimedia Interface, and then S-Video or Super Video. Next is computer peripherals. Device connects to a computer system to add functionality. Okay? So, ito po yung mga general categories of computer peripherals. So, input devices tulad po ng mouse and a keyboard. So, nakakonect na po yan sa ating computer system. So, kung wala ang mouse at saka keyboard, so nakatitig lang tayo sa ating mga computer. Okay? Next is output devices. Okay, such as monitor and printer. Ayun, kung wala ang mga monitor natin, wala tayo makikita ang display. Kahit pa tayo may mouse at saka keyboard, wala tayo makikita ang display, di ba? Okay, next storage device such as hard drive or flash drives. Ayan po. So, para po makapag-save tayo ng mga data at mga files. Okay, so ito na po ang ating lesson for today and maraming salamat sa pakikinig. Ngayon, meron kayong mga suggestions or kung meron kayong mga katanungan, pwedeng kayo mag-comment or mag-message sa aking FB tsaka po sa Google account. So thank you for watching. Maraming salamat po ulit and have a safe and wonderful day. Salamat po.